Itsura niya, yung laki niya at saka yung haba niya, laki ng puno niya. Sakto lang ba yung suhi niya? Ito na pong bahala ang mag-usga. So kung anong masasabi nyo dyan mga ka-farmer. So hello mga ka-farmer, no? So magandang araw sa inyo. So kumusta kayong lahat mga ka-farmer? So for today's video mga ka-farmer ay nito naman tayo sa ating sakahan mga ka-farmer. So update na tayo sa ating sakahan. So ito na pala yung itsura ng ating palay mga ka-farmer, no? So nasa 25 to 26 days na pala ito mga ka-farmer mula transplanting. So ayan, at tapos na din tayong magsabog ng abono. So ayan, so unti-unti nang umiepekto yung abono na ating pinagsabog. So ayan mga ka-farmer, oh. So ganyan na yung itsura niya mga ka-farmer. So ayan, yan na yung itsura niya mga ka-farmer sa 25 days natin na palay. So ayan, so tapos na tayo magsabog ng abono niyan. So ang gamit pala natin na abono mga ka-farmer ay yung 14-14-14 at saka hinaluan na din natin ng konting urea. So ayan, so ito na yung epekto niya. Kayo na pong bahalang maghusga mga ka-farmer kung anong masasabi nyo. So tama ba ito sa ganitong edad ng palay, yung itsura niya o yung forma niya, so yung haba niya. Variety pala ng palay natin mga ka-farmer ay dalawang uri ito mga ka-farmer. Ito naman ay yung triple 2 or RC triple 2. Yun yung uri ng klase ng palay na ito. At saka yun naman sa may unahan na doon ay yun naman yung 442 na variety ng palay. So dalawang uri ito ng palay na itinanim natin ngayon. So ayan, so galing po to sa DA. At ito naman yung ginagamit natin na itinatanim natin ngayon na season. So ayan mga ka-farmer, no? So ayan mga ka-farmer, no? So kayo na pong bahala kung anong masasabi nyo, kung sakto ba to sa laki niya sa 25 days na itong palay na ito. So ayan, so ganyan. So yan, kung sakto ba to sa edad niya. So ayan, so tapos na po tayo magsabog na abono niyan. So ganyan. So yan yung tsura niya, yung laki niya at saka yung haba niya. So ganyan, at ang laki ng puno niya. So sakto lang ba yung suhi niya. So ayan, kayo na pong bahala ang husga. So ayan, kung anong masasabi nyo dyan mga ka-farmer. So ayan, oh. So ayan. At dito naman sa part na to mga ka-farmer ay di muna tayo gumagamit ng pangpatay ng damo dito sa part na to. So ayan, so minamano-mano lang natin, yung gamit kamay lang yung ating pangkuha ng damo. So ayan, at saka kung mapapansin nyo ay merong unti-unting kunting natira na damo na hindi masyadong nakukuha. So ayan, di kagaya ng ginagamitan ng pangpatay ng damo o yung chemicals. So ayan, at doon naman sa parte na yon ay gumagamit na tayo ng pangpatay ng damo doon kasi nga medyo madami yung damo na tumubo. So ayan, so at puntahan natin doon at ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, itsura ng mga damo na unti-unti nang namamatay. So ayan, so tara mga ka-farmer. So ayan na nga mga ka-farmer, no? So sa part na to ng ating sakahan ay gumagamit na tayo ng pangpatay ng damo. So ayan, yung ginagamit natin ng pangmatay ng damo ay yung Almix. So ayun, yung ginagamit natin. At saka yung mapapansin nyo, yung itsura ng ating palay ay hindi masyadong mahaba yung tubo niya. So ito kasing kadalasan na apekto ng paggamit ng chemicals, yung pamatay ng damo. So maapektuhan ng konti lang naman yung tubo ng ating palay. So ayan, so okay din naman
kung pagkatapos ng magamit mo ng chemicals ay applyin mo agad ng abono. So ayan, so ganito yung ginagawa namin para hindi masyadong maapektuhan yung ating palay. So ayan yung damo. So ayan naninilaw na yung kulay niya. So yan na nga mga ka-farmer no. So yung mga nagkulay dilaw na yan ay yan yung damo na unti-unti nang namamatay. So ayan, yan mga ka-farmer So ganyan. So yan So kung tingnan natin ng malapitan, so ayan, napakadami po yan ng mga damo. So kung hindi yan mamatay o makukuha ay siguradong maapektuhan yung tubo ng ating palay, hindi makatubo ng maayos. So ayan, kasi nga yung mga nutrients na pwedeng makuha ng palay ay mahati yun sa mga damo. So ayan, so yun na mga ka-farmer. So yun lang mga ka-farmer no, for today's video. So ayan, at i-update ko na lang kayo sa susunod kapag nag-a-apply na tayo ng pang top dress na, yung panghuli na yung pang-apply nating abono. So ayan, i-update ko na lang kayo. So yun lang mga ka-farmer no. So salamat sa panonood, at kapag nagustuhan nyo naman itong ating video ay sana i-like nyo, at saka i-subscribe na din, at click na din yung notification bell para ma-update kayo sa susunod na video natin na pwedeng i-upload. So yun lang mga ka-farmer no. So salamat sa panood, and see you next video.